Hello pong muli mga katambay, magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok po, tayo na andun mga katambay, mga kababayan. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan. Ito po, umpisa na po natin mga katambay. Ang kukomentuhan po natin ngayon mga katambay, talagang ito po, dapat po tatlo ito pero ngayon po dalawa lang Di po ba para silang di umano mga Three Stooges, nawala po isa. Ito po, talagang matagal na po ito. Matagal na po ito. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte, talagang distractor na po ito. Itong mga ito, dahil nga po ito, yung mga liberal, yellow, pink, ito po, itong grupo na ito, mga katambay. At talagang nagpapaka-political analyst po ito, mga katambay, itong dalawang ito. Komentuhan po natin, talagang ang punteriya lang po nito ngayon ay ang Davao, ang mga Duterte, mga katambay. Pero wala po itong nakikita sa bagong Pilipinas ngayon, mga katambay. Alam naman natin, nung panahon po ng liberal, sinusuka po nila yan. Sinusuka nila ang pamilya Marcos, di ba? At lalo na nung kampanyahan, nung panahon po na si Leni ang kumakandidato, kalaban ni Pangulong Marcos Jr., di ba? Napakarami pong paninira nitong mga analyst na ito, mga katambay. Pero nakapagtataka, no? Nakapagtataka. Ngayon, magkakampi na po. At iisa na lang po ang kanilang binabanatan ngayon. Ang talagang pamilya Duterte. Bakit? Meron po kasing dahilan yon, di ba? Ayaw na rin kay Vice President Sara Duterte, di ba? Mismo siya, nagulat. Magkakasama na ngayon lahat, di ba? Ang pink, ang liberal, ang yellow, ang mga kaliwang grupo, di ba? Mga MPA, di ba? Ang media daw, at ang bagong Pilipinas. Magkakasama na ngayon mga tambay at halos pati ang institusyon ng Senado at Kamara, yung mga karamihan diyan. Kasama na rin. At ang nakakita na lang po ngayon ng problema ng bayan, ang nakakita na lang po ng korupsyon ngayon, isa na lang, isang pamilya na lang, lalo ang Vice President Sara Duterte. Siya lang po nakakita ngayon ng mga korupsyon na nagaganap. Pero itong mga analyst, mga political analyst, at meron pang abogado, meron pang abogado na political analyst, wala rin po nakikita yon. Duterte lang din na nakikita ng attorney. Tapos ito na naman. Umpisahan na po natin ang kanilang analyst, mga tambay. Itong mga analysis nila, mga analysis nila, kung ano daw po ang sinasabi nila nga yung post-Duterte future. Ano na kaya daw ang mangyayari sa mga future ng mga Duterte, mga tambay? Dahil bakit kaya? Bakit? Ganun ba kalakas ang mga Nograles sa Davao? Pakinggan po natin at komentuhan po natin itong dalawa, mga tambay. Si Llamas at saka si Heydarian, mga tambay. Heydarian. Ito po. Si Richard. Sir Ronald Llamas, sa previous episode, me being so fair and good, I was saying anong pwedeng gawin ng opposition to me. But Ronald, what were you? What were you? I was helpful, I was constructive, I was humble, I was heartfelt, not unhinged, not at all, not at all. And I made the devil's advocate this time? Hindi pwede. Devil ka lang, wala na advocate. Sir Ronald, ito daw, medyo hinabol lang natin dun sa RM natin nung isang araw. Let's talk about this, Davao politics. I really like your point kasi yung argument mo which is actually Davao has come this far. Actually, I've been also in spite of the Dutertes. And if anything, if wala yung mga Dutertes, lalong gaganda pang Davao. Kasi right now, anything you say about Duterte, immediately it's web. Nakita nyo to mga analysis nito, mga tambay, mga political analyst. Mas gaganda pa raw po ang Davao. Lalo pagka wala ang Duterte doon, mga tambay. Naniniwala po ba kayo, mga kababayan ko sa Davao? Dito sa dalawang political analyst na ito, na number one distractor po ng mga Duterte. Hindi po ito taga Davao, mga tambay. Hindi po taga Davao itong dalawang ito. Taga Metro Manila po ito, mga tambay. Kung saan merong pinakamataas na krimen, pinakamataas na droga sa bansa, mga tambay. Doon sila nahandon. Pero ina-analyze po nila yung Davao. At minamalit po ang Duterte, mga tambay. Mas gaganda pa raw po ang Davao City pag wala ang Duterte ron. Ganun po ba? Totoo po ba yun?
mga kababayan ko sa Davao. Is in tribalistic terms by the Duterte camp to say, oh, this is an attack on Davaoenos, etc. But actually not. Our point is Davao is so great, they don't need Dutertes. And I'm not sure they ever needed Dutertes. Right? Actually, ito yung maganda sa'yo. Sabi mo, even if we were to take the argument at some point ala Nicaragua civil war mode on Davao, you didn't need a Duterte type to solve that problem, right? You had a more effective way of dealing with that. Can you tell us a little bit that history? You know better than... Wala na kasing halos problema ang Davao. Di ba? Kahit sino umupuro, kahit hindi Duterte sa panahon ngayon, maayos na ang Davao. Progresibo na. Maganda na ang pagpapalakad ng Davao. Di ba? Yung security nila, maayos. Di ba? Napakaliit ng porsyento ng krimen. Napakaliit ng porsyento ng droga. Ano pa ba ang kailangan nitong dalawang ito? Di ba? Kahit sino. Kahit hindi Duterte. Dahil nga, pinaganda na nga ng Duterte. Maayos na. Di ba? Ano pa hanapin mo? Yung nagpaayos. Tapos, nahihinaan ka sa mga politikong ganon. Itong dalawang ito. Si Heydarian at si Casillas, nahihinaan sa politiko na inayos yung Davao sa pagiging worst, pinaka-worst na syudad o city. Isa yan sa Mindanao. Napakagulo. Pero naiayos ng Duterte. Naging progresibo. Napakaayos na syudad. Napakaayos na city. Di po ba? Samantalang ang nagsasalita, ang nag-a-analysis, itong dalawang ito na taga Metro Manila, samantalang yung kanilang tinitiran, yung kanilang city, laganap ang krimen, laganap ang korupsyon. Di po ba? At laganap ang droga. May problema pa nga sila ngayon. Di ba? Yung flood control nila. Yung flood control sa Luzon, ano na nangyari? Bakit hindi nyo yan binabatikos, mga political analysts? Wala po yata tayong analysis dyan sa flood control, itong dalawang ito. Nahandun pa rin kayo sa Davao na maganda na. Samantalang wala kayong ina-analysis dyan sa inyong lugar. Heydarian, Llamas, kamusta ang inyong syudad? Ikumpara mo sa Davao. Tapos, yung mga politiko sa Davao na katulad ng Duterte, nahihina ang klase kayo, napakahinang klase. Anong klase naman politiko yung nasa Metro Manila? Ikumpara mo sa politiko sa Duterte, sa Mindanao. Anong klaseng politiko ang nasa Metro Manila? Na krimen lang hindi matuldukan, droga lang hindi maayos. Hirap na hirap silang masugpo ang droga nila. Korupsyon. Di ba? Krimen. Di ba? Tapos, ipagmamalaki ng taga-syudad ng Metro Manila. Samantalang dito, sa Davao, unbelievable. Kaya minsan titingnan mo rin, yung mga nagsasabing political analyst sila. Yung mga, nag-analysis po ng mga ganitong sinasabing napakagagaling ng mga Pilipino dahil nakita nyo po, puro English, babanata ka ng mga English. Nakala mo kay gagaling. Pero yung sinisiraan nila, ikumpara dun sa kanilang syudad, magkaibang-magkaiba, mga katambay. Magkaibang-magkaiba. Way more than me on that. On the Mindanao Davao history. Kasi ito yung argument nila. No, we needed someone like Duterte. Sabi ko, maybe 30 years ago, but not now. But your point is, actually, even 30 years ago, you didn't need a Digong to make that Nicaragua into more of a Singapore. I mean, to be metaphorical about it. Well, karamihan ng mga namatay sa Davao, no? Sabi nga ni Father, sino yung father na bilanggit ko last time? No? Si Paracale. Exactly. Yun nga I didn't know that part eh. Thank you. Yeah. Yung almost 2,000 na namatay, EJK sa Davao, nung city ko ngayon mayor, these are petty criminals. Nung naging mayor daw si Digong, tinan nyo, dinadala niya sa 2,000 daw na namatay, EJK. Panahon nyo pa yan Panahon pa ng DOJ secretary yan, ni si Senadora Laila de Lima, yung mahilig daw po sa saba. Wala nga kayo na ikaso yan paninira lang yan. Di ba? Binabalik nyo rin sa napakaraming patayan na mismo kayo naging head ka
Nagkaroon ka ng pagkakataon maglingkod sa bayan nung panahon po ni Aquino Jr. Ito, si Llamas. Pero ngayon yung niyayaw-yaw nung panahon na may kapangyarihan kayo. Di ba sinusuyod nga ni Laila de Lima yan? Para nga ito maging ground para hindi siya mapatakbong presidente dahil nga lumalakas na siya sa rating nung mga panahon na yon at nagugustuhan ng mga Pilipino ang isang Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Matagal na po nilang ini-issue yan. Yung mga pagpatay daw po, mga namatay sa Davao. Hanggang ngayon pa ba naman? Ini-issue nyo pa rin? Nung mga panahon ninyo, hindi nyo nalagyan ng mga kaso yan. Napakalaki ng chance nyo na mapakulong si Rodrigo Roa Duterte nung panahon nyo na siya'y mayor pa lang at presidente na ang inyong amo. At napakataas pa ng posisyon ng isa nyong amo, si Laila de Lima, DOJ Secretary, mga katambay. Biruin niyo yun. Talagang, paniniwalain ka nito sa mga kwentong kutsero, mga katabay. Kwentong kutsero. These are petty criminals. Ang major crime ay yung pagpatay sa kanila. No? Ito yung mga pickpockets. No? Tingnan niyo po. Talagang matindi itong manira, mga tambay. Sinisiraan mo na ang dating Pangulong Duterte, lalo ang maunlad na Davao ngayon, sinisiraan mo sa mga pagpatay, mga tambay. Unang-una ang Davao, maraming makakaliwang grupo dyan. Di ba? Maraming rebelde, terorista, mga katambay. Itong dalawa na ito, kung nasa Davao ito, baka ipa-drug test ito eh. Itong dalawang ito. Kung naninirahan ito sa Davao, baka ipa-drug test po ito ng mga Duterte, mga katambay. Nagtatanong lang po si Kamanong, hindi kaya gumagamit din ito ng droga? Kasi laganap ang droga sa Metro Manila eh. Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Dahil ngayon, pati mga politiko, takot magpa-droga eh, magpa-drug test, di ba? Hinahamo ni Vice President Sara Duterte, di ba? Dahil nga, pinagbibintangan siya na may problema siya sa kanyang mental issue. Yung sinasabi, may mental problem ka. Di ba? Pero hinamo niya ng drug test sa buhok. Pero marami po silang katwiran. Maraming dahilan. Ito kayang dalawang ito. Sana magpa-drug test din po ito. Mga tambay. Kasi parang malayo nang sinasabi nito sa katotohanan eh. Ibinabalik mo yung kasaysayan na may pagkakataon ka na ito'y litisin at may pagkakataon kayo na ito'y demanda. Mga katambay, ibang klase. Nagkaroon kayo ng pagkakataon, naglingkod kayo sa bansa. Naging presidente ang amo nyo. Ibang klase. Mga nagnanakaw ng cellphone, no? Yung ganyan. And most of them are young people. Most of them are young people. Minors. Hindi ito these are minors, no? So, yung crime na mas malaki ay yung pagpatay sa kanila, no? Homicide, murder, no? Etc. Tingnan niyo po, talagang inano niya, homicide, murder, mga pagpatay daw. Mga pagpatay, pero wala man lang nagdidemanda. Wala man lang, pati yung human rights. Nasaan ang human rights diyan? Paniwalaan niyo po ito, mga human rights, mga talaga lumalabas sa mga Duterte, yan, katulad ni Attorney Claire. Meron pa lang mga sinasabi si Llamas. I-demanda niyo mga Duterte pagka ganyan. Napakarami palang alam ni Llamas na mga krimen, pagpatay. Bakit po sa YouTube niyo lang sinasabi, Mr. Llamas? Dapat dalhin niyo sa korte yan. At parang sigurado kayo sa mga binibintang nyo po sa Davao. Sa Davao, napakarami pong krimen. Sa YouTube nyo lang sinasabi. Mga tama, ibang klase ito. Ito po mayroon po kapangyarihan itong na pwede niyang isampa ito dahil ito po meron din po itong kilalang tao rin ito, si Llamas, mga tamay. At may mga kilala po itong mga abogado na kakulay nila. Napakarami palang alam nito na pinapatay ang Duterte. Pero sa YouTube ka lang nagsusumbong, sa YouTube. Mga tamba, ibang klase, no? Yun yung kaya sinasabi ko na hindi kailangan. Ikalawa, halimbawa, Pulong, he got more than 52 billion for one small district. No? What the hell? Tingnan nyo, meron daw 52 billion ang Davao, maliit na distrito, small district.
Tingnan mo mga tambay. Kung yan ay totoo, yung sinasabi mo, matagal nang pinagpiestahan niya ng Quadcom Committee. Mr. Llamas, matagal nang iniimbestigahan yan. Ano sabi ni Pulong dyan? Yang pera na yan, hindi niya nahawakan yan. Programa yan ng build. Ibang klase itong mga ito. Ngayon pa ba na pinababagsak ang mga Duterte, Mr. Llamas? Ngayon pa ba nila paliligtasin niya ng Kamara? Paliligtasin pa ba nila yan? Kung talagang mayroong anomalya yan, yung sinasabi mong 52 billion na proyekto sa Davao na isang congressman ng isang Duterte, sige nga. Baka isang damukal na ang patawag ng Quadcom dyan. You know, ibang klase. Makapanira lang kayo sa mga Duterte. Ngayon pa ba aatrasan ng mga congressman yan? Mga katambay, ngayon pa ba? Mismo sinasabi nga ni Pulong, meron siya sinasabi noong mga interview niya na malaki raw po ang bayad daw, di umano, diyan sa Quadcom. Gada hearing daw po, may bayad yan, ha? Sabi po ni Pulong yan. Yan hindi natin alam kung biro ni Pulong yan o totoo. Meron po siya mga interview, mga tambay, na gada hearing daw ng mga congressman. Itong mga committee na binubo, lalo sa pagpapabagsak sa kanilang pamilya, malaki raw ang bayad, gada hearing, mga tambay. Ayon kay Pulong yan, mga tambay. Kaya dito kay Llamas, mga tambay, paano ka maniniwala rito sa tao na ito? Mga tambay. Ngayon pa, iba ang pagtingin at ibang gumanti ng utang na loob ang pamilya Romualdez, pamilya Marcos, sa mga Duterte. Ganyan sila tumanaw ng utang na loob sa kabila ng maibalik sila sa pwesto at hindi sila matalo ni Lenny. Di ba? Tapos may issue pala na 52 billion. Tapos sa YouTube mo lang sasabihin. Ibang klase ka. Sabihin mo sa mga congressman yan para maging ground yan at si Pulong maimbestigahan din sa Kamara. Mr. Llamas, pumunta na po kayo, ora-orada. At sabihin nyo po yan sa mga congressman na tumutuligsa at nagpapabagsak sa mga Duterte, di umano. Di mo ba mga tambay? Ibang klase po ito. Meron po mga followers ito sa bagay. Kasi ngayon, laganap na kasi ngayon sa social media. Kasi pati po yata mga NPA, mga kaliwang grupo, mga aktivista, mga sumusuporta sa mga kaliwang grupo, marami na rin po yata ngayon sa social media, mga tambay. Yung mga supporters po. Hindi lang po liberal, mga pink, at mga loyalist ang nasa YouTube po ngayon. Pati po ang mga kaliwang grupo po yata, mga tambay. Laganap na ang mga isip, mga pag-iisip po. Mararamdaman nyo naman po yung mga pag-iisip nila. Kasi yung tama, di ba, sabi nga nung isa nating subscribers, ganyan po sila. Yung tama, pinamamalian nila. At yung mali, itinatama nila. Katulad po nangyayari dito. Ang ginagawa po ngayon, yung kanilang mga analyst o yung ina-analyze nila. Di ba? Yung mga mga talagang pinupuntuhan nila, di ba? Yung mga analysis nila, mga katambay. Ano ginagawa nilang analysis dito sa pamilya Duterte? Bine-brainwash ng mga tao na sinasabing maraming pinapatay. Tapos sasamahan pa ng malaking korupsyon, 52 billion kuno. Dito nyo po, yung pag-brainwash nila sa utak ng mga mapapaniwala nito. Di ba? Kung ikaw ay nag-iisip na Pilipino at nag-iisip ka, sa dami ng pinapatay daw, sabi nito, bakit wala man lang nagsampa sa korte at nililitis na? Napakatagal na panahon na yan. Mayor pa lang siya. At naging presidente ang amo nila, ang Dilaw. At yung kanilang isang Dilaw na galit din sa Duterte, naging DOJ secretary. Pero walang kaso. Doon sa sinasabi mong isang damukal na matay at isang damukal na korupsyon, ibang klase. Kasi to show for. No? Ibig sabihin, even with 1/4 of that, ang laki na magiging impact nun, kung ginamit mo. Nasaan yun? No, nasaan yun? No? Ibig sabihin, with the resources available, ang laki na sana na nagawa mo. No? Ang laki na nagawa mo. And that's just one district. Nakita mo ba improvement ng Davao? Napunta ka na ba ron? Nanirahan ka ba ron, Mr. Llamas? Makikita mo yun. Kahit sa YouTube, makikita mo. Merong mga taga Davao nag-a-upload ng kanilang probinsya, ang Davao City, kung gaano ka progresibo at kaganda. At napakarami po na proyekto nila. Lalo po yung karsada nila, di ba?
Yung mga karsada nila, ang gaganda. Di ba? At napakarami po nilang kalinisan na nagagawa ron sa Davao, di po ba? At pati po nga doon, wala nang masyadong cable doon. Di ba? Nag-i-improve na po ang Davao. Hindi na po katulad ng inyong lugar na sala-salabat, parang sampayan, parang piyesta lagi ang mga kawad ng kuryente sa inyo. Kung taga Maynila man kayo. Pero sa Davao, ibang klase na. Ginagawa na nila na parang nasa ibang bansa na ang kanilang lugar. Ang mga kuryente, ang mga kordon, karamihan po yung mga bagong develop po sa Davao, sa ilalim na ng lupa, pinararaan mga tambay. Ibang klase itong mga ito kung makapanira. Ang hindi nyo imbestigan, hindi nyo bigyan ng analysis, yung 1.4 billion a day na ginagastos sa flood control. Pag-usapan nyo yon. Di ba? Ganong kalaki. At yung Pangulong Marcos na namumblema at kailangan na humingi ng tulong sa ibang bansa dahil nga dito sa pagtugon, dito sa kalamidad natin. Bakit hindi nyo pinupulaan ang Pangulong Marcos? Bakit kaya? Unbelievable, di ba? Napakaraming dapat pag-usapan. Ang dami po dapat na questionin sa bagong Pilipinas ngayon. Pero itong dalawang ito, matindi, no? Kung sino pa yung hindi nakaupo, ang dating Pangulong Duterte, siya pa yung binabakbakan, no? Kasi ganun kalakas napakalakas pa kasi ng Duterte. Iba pa rin ang karisma ng Duterte sa tao, Kaya itong mga ito, dahil nga ngayon, mukhang naikinabang sila lahat sa bagong Pilipinas yata, mukhang malaki ang bayaran kasi, di ba, yung sinasabi ko nga, may mamang kalbo, nagpatotoo. Malaki raw ang bayaran. Lalo pagka political analyst ka, mga tambay. At isa kang abogado, mas malaki raw talent fee yata. Mga tambay. Katulad nito, political analyst po ito. Di ba? Yung mga analysis nito, nakita nyo, puro laban sa mga Duterte. Baka malaki bayad yan. Di kaya? Di ba? Yan yung ikatlo. Ngayon, para kang Vilma Santos. Yung lahat pinatakbo mo, pati apo mo. Halimbawa, yung tatakbo for Congress, yung Omar, apo yan No? Apo yan ni Digong. Tatakbo sa one dis. So, ibig sabihin, no? Talagang katulad ng mga iba, na mga dynasties sa warlords, pinush mo sa limit. Obese dynasty na obese. Sobrang, sabihin, grabe, even for a place like Davao, na meron namang element ng modernity. No? May middle class, big educated class. Yeah. No? Ibig sabihin, a lot of things could have been done better. Tignan nyo. Yun ang mali sa inyong dalawa. Kayo ba'y taga Davao? Kayo ba'y mga botante ron? Masisisi nyo ba yung mga Davaoenyo na tinatangkilik nila ang pamilya Duterte? Masisisi nyo po ba yun? Na sila'y masaya. Masaya sila naglilingkod sa kanilang pamilya Duterte. Ang mga taga Davao lang po makakasagot niyan, hindi po kayong dalawa. Taga saan po ba kayo? Ang asikasuhin nyo po, yung mga lugar nyo. Kamusta po ba ang mga lugar nyo? Nagugustuhan nyo po ba yung mga politiko nyo riyan? Kung saan makainahan dyan? Kung kayo taga Maynila, taga Quezon City, kung saan man kayo dyan, kayong dalawa, kamusta naman po ang inyong lugar? Nagugustuhan nyo po ba yung sinasabi nyo dynasty ninyo? Ano po ba sila magpatakbo? Katulad po sa Metro Manila, laganap po ang droga, laganap ang krimen, laganap ang korupsyon, at laganap ang pagbaha. Di ba? Kamusta po kaya dyan? Llamas. Di ba? Hey, Derian. Kamusta po? Ibang klase kayo? Dahil ipinupush nyo. Dahil minamanok po nito yung dalawang Nograles yung dalawang Nograles po minamanok nito. Yun yung sinasabi nila makabago. New generation, mga tambay. Yun yung sinasabi lang natin. Na ang Duterte ay talaga sagabal sa full realization of Davao's immense potential. Kaya sabi ko, not only now and in the future. Sagabal daw sa mga malaking potential, hindi lang ngayon at sa mga darating pang panahon. Ibang klase itong dalawang ito. Sila pa yung magsasalita na sila'y taga Metro Manila. Yung Metro Manila ay bulok na bulok. Ibang klase ito. But also in the past.
In the past. Yung mythology na that without them, hindi nag-develop yung Davao. Hindi totoo. Mayaman ang Davao eh. No, meron siyang port. Meron siyang agricultural area, di ba? Oh, kaya nga na-develop. At hindi ikaw ang nag-develop nun. Hindi ikaw, Llamas, hindi ikaw, Heyderian. Ang nag-develop nun Duterte. Kaya yumaman yung lugar nila. Dahil maganda ang pamamahala. Maganda ang pagiging political will niya ro sa kanyang bayan, sa kanyang syudad. Meron siyang political na hinahabol at gusto niyang paunlarin ang kanyang syudad. Ngayon, kinaiinggitan nyo ngayon dahil mayaman ang Davao. At meron na. Kung meron man dati yon, di ba, napagbuti, napagyaman, lalong yumabong. Di ba? Kaya inggit na inggit kayo eh. Inggit na inggit kayo kasi merong magaling na politiko na katulad ng taga Davao. Kasi hindi po kayo nabibigyan ng magandang politiko sa Metro Manila. Karamihan po kasi ng politiko sa Metro Manila, alam nyo na ibig sabihin ni Kamanong kung anong klase meron sila ron. Di ba? Ganun lang yon. Meron siyang an intelligent, skilled middle class. No? Maraming mga plantations, maraming trade unions, etc. Very robust ang civil society. Kumpara sa ibang provinces, no? Kumpara sa ibang provinces. No? Ang daming mga... Kasalanan din kasi yung mga naupo yan eh. Mga analysis ito eh. Mga nag-analysis ito, di ba? Mga political analysis ito. Pero, bakit hindi nyo sisihin yung mga past administrasyon? Di ba? Dahil nga po, nasi-single out din ng Mindanao. Di po ba? Lalo sa mga proyekto, programa. Kailan lang po ba nabigyan ng maraming programa, proyekto ang Bisaya at Mindanao? Mga katambay. Di po ba ng panahon lang ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng malawakang build? Ginawa po ba yan ng panahon nung yung ginojos nyo? Di umano? Nung panahon po ba ni Pinoy, nagawa nyo po bang bigyan ng maraming proyekto? Ang Davao? Di po ba mga katambay? Pati Bisaya. Di po ba? Pero nung sila namumuno, iwan na iwan yan. Aping-ape. Kaya nga marami nagre-rebuilding taga Mindanao noong mga panahon nila, di ba? Dahil nasi-single out sila. You know, kakarampot na pagtugon ang napupunta sa Mindanao, di ba? Pero nung maupo ang isang Rodrigo Duterte, pinalaganap niya ang programa. Kaya lang, hindi nga lang nangyari eh. Hindi lang natuloy yata. Sayang, maraming nasayang na sana'y build, mga katambay. Kaya lang, hindi matatapos eh. Dahil yung panahon ay mabilis lang. Tapos, ang nangyari sa bagong Pilipinas, ang natuklasan ng Vice President ay malawakang korupsyon ang natuklasan ng Vice President. Society leaders na nanggaling ng Davao. Ibig sabihin, in the past, it might have been much better, no? Without them. Ibang usapin pa ngayon at saka bukas in the future. Kaya nga sabi ko, Tigil na natin, okay na yung mga tambay. Alam naman natin, hindi naman ligid sa atin ang kasaysayan ng Davao City, di ba? Mga katambay. Alam naman natin ang kasaysayan ng Davao City at ng buong Mindanao. Talagang lagana po yan, di ba? Lalo sa mga terorista at mga NPA. Siyempre, sa mga kriminal at sari-saring problema, di ba? Pero meron nga isang Duterte ang nakapagpabago niyan. Lalo yung kanya syudad, Davao City. Ngayon, kung hindi man nagiging progresibo yung mga kalapit probinsya ng Davao City, hindi naman po Duterte nakaupo ron. Ang dapat yung questionin, yung mga nakaupo ron. Katulad po nung nakaupo sa Maynila. Dapat kinu-question nyo rin yun. Kung hindi pa naupo ang dating Pangulong Duterte, mabaho yung inyong lugar. Taian yan. Pati Ilog Pasig, taian. Di ba? Bakit yan hindi nyo pinag-uusapan? Yung magandang ginawa ng dating Pangulong Duterte sa lugar ninyo, lalo sa NCR. Napakaraming kalinisan na nagawa riyan. Lalo yung dagat nyo riyan. Anong klaseng dagat ang meron kayo dyan? Napakaganda pa naman dyan ang paglubog ng araw. Pero maaamoy mo dyan, mababahong tae. Lumulubog ang araw, nakasama mo ang amoy na mabahong tae. Mga katabay, pagkanahan dyan ka sa Manila Bay. Pero nalinis yan eh. Tapos sasabihin mo, meron isang politiko na, hindi magaling at may mas magaling pa. Kung ang titingnan mo, yung sinasabi mong sa susunod na panahon, mga katambay, ibang klase ka.
Wala pa nga kayo pagmamalaki, taga NCR kayo, pero tingnan nyo naman. Kung hindi masyadong spoiled sa pondo at budget ng Luzon, magiging progresibo po ba? Ang halos ang budget ng bansa mas malaki na pupunta sa Luzon kaysa sa Mindanao. Di ba? Real talk. Di ba? Pero kung ang Metro Manila ay nagsimula na kasing hirap ng Mindanao, baka napag-iwanan ng Mindanao yan. Di ba? Dahil wala pong magaling na naging politiko po sa Luzon. Karamihan po yata ng politiko sa Luzon ay puro magnanakaw yata. Puro magnanakaw. Puro ang inuuna ay pagyaman nila. Paglaki ng bulsa nila. Na mapuno ang mga kanilang vault. Yun po yata ang ginagawang trabaho ng mga politiko yata sa Luzon. Di po ba mga tambay? Ang tanong ko naman, di ba mga tambay, ano naman po kaya magiging future? Ano ba pangalan nito? Si Heyderian at si Llamas. Ano naman kaya future ng inyong pinababango, ang mga Nograles? Ano naman kaya ang future ng Nograles pag ito'y nawalis at niwalis ng Duterte? Paano naman kaya? Ano naman kaya mangyayari sa kanilang future? Sila po kaya ay tutulungan ng bagong Pilipinas, lalo ng speaker? Pag ito po ay nawala na ng power sa Davao? Dalawa po ito. Yung isa ay tumatakbong congresswoman, yung babae, yung mayor, yung lalaki. Di ba? Yung magkapatid na Nograles na dati pong nasa gabinete po ng dating Pangulo yan na parang hindi tumanaw ng utang na loob dahil yata sa malaking perang involved. Mga tambay, yan ang malaking dapat na bigyan nyo ng political analyst. Bigyan nyo po ng analysis. Ano na ang mangyayari sa magkapatid na Nograles pag natalo lang Duterte? Yan ang pag-usapan yung dalawa. Ano na magiging future nila? Di po ba mga tambay? Kaya dito po, kung ito po hindi mo papansinin yung mga ginagawa po ng mga distractor ng ating dating Pangulong Duterte, ng ating Vice President Sara Duterte, pamilya Duterte, talagang marami pong mapapamalian. Kasi una-una, napakalalaki pong bintang. Sobra-sobrang bintang po, lalo sa pagpatay, lalo sa sinasabing korupsyon. Ngayon pa ba? At nung panahon nila, hindi matutuldukan yun kung totoo yung sinasabi nito, lalo ni Llamas, na napakaraming pinapatay. Sa panahon pa ba nila makakaligtas yun? Na galit sila sa dating Pangulong Duterte, lalo pa nung makulong yung may issue sa droga. Di ba? Na naging DOJ Secretary. Di ba? Tapos ngayon, binabati ko sa mga Duterte, lalo sa sinasabing korupsyon. Pati nga sa Pogo, kinakabit sila na hindi na sila nanunungkulan. Yung pang sinasabi ni Llamas na pondo raw na nakipulong na billion, how many billions? Di ba? Na hindi yan, hindi sisilipin yan, lalo pa ngayon, nung pinsan ng Pangulo, hindi silipin yan. Korupsyon yan, kung totoo man yan. Kaya nga lang, hindi totoo Hanggang exposure lang sila sa YouTube. Para may mapaniwala. Meron silang mapaniwala. Dahil nga, kailangan nilang siraan, mga distractor, demolition job. Di ba? Kasama po yata sila ron. Grupo po ito, mga tambay. Isang grupo na yung sinasabi ng Mamang Kalbo na marami po sila sa social media. Napakarami daw po nila na nababayaran po yata, mga tambay. Ayon yan sa Mamang Kalbo, mga tambay. Muli po, si Katambay Manong. Yan lang po muna ang ating kukomentuhan dito po sa mga distractor po na nagpapaka-political analyst po na talagang laban lang po sa mga Duterte na napansin lang po na inyong lingkod na talagang malabo pa sa sabaw ng pusit ang mga pinagsasabi nito. Dahil yung sabaw ng pusit, galing po yan sa isang convicted ng child abuse na si Franz Castro. Siya po nagsabi niyan. Muli po, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Maraming salamat po. Sa ulitin po mga katambay, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.